Welcome back, Luz Adventure. Don't forget, please like and subscribe. So ayan guys, at yan, fresh na ang lola. Paligo na tayo. Siyempre sa pagpaligo ko ay nahirapan ako dahil nga may sitwasyon doon na walang padlock yung CR at walang tubig. Kailangan kong iganon sa ulo ko yung isang galon para yun, masulit, no? Tsaka hirap nga magano ng mabigat. Hindi ko rin masyadong pinuno. Kaya yung gamit ko, yan, gamit ko doon. Yung madumi kong damit ay pinusot ko na rin at binabad. Binabad ko rin doon sa galon na pinagamitan ko. So binabad ko muna dahil 2 araw yung na hindi na tanggal sa katawan ko. So, ginulong dito, ginulong dyan, ginulong pa dun sa kwarto sa ng amo ko. So, marami pang biyahe doon. Pag ganun. Yeah. Binabad ko kahit paano man lang matanggal talaga yung alikabok. Saka yung dumi. So, yun. Maghihintay na lang ako. Magliligpit ako ngayon. So, habang nakababad yung aking gamit, magliligpit ako ng gusto kong magkape. Ng gamit ko para ma-fix ito. Dahil hindi ko alam baka mamaya diba? Baka sabihin mo, mag-prepare ka na ha. Kasi kailangan mo nang magbiyahe ang saya, diba? Ngayon, syempre, mainit yung pakiramdam ko dahil nga alas 6 pa naman sana ng umaga. Ang init ng tubig, guys. No? Mainit ang tubig. So, syempre nga, dahil nandito tayo sa Middle East, no? Dahil nandito tayo sa Middle East, no? Sa tunay na disyerto. Sobrang init kahit umaga pa lang. So, yan. Ang tubig ay parang maligamgam. Walang ganang maligo pagka ganun. Hindi ba fresh yung pakiramdam mo pagkatapos? Kasi pagkatapos mo maligo ay mainit na yung pakiramdam mo. So yan. Meron ako dito, guys, meron akong lagay mo na kita dyan. Meron akong vitamins dito. Yan. Meron akong vitamins dito at meron akong citricine. Kaya why na hindi ako inom ng vitamins pa rin, hindi ako masyadong nakakita. Nakalimutan ko lang uminom, kaya actually, ininom ko yan kasi limutan ko lang. Dapat pala, dapat ko na kabayan. Siyempre, binigyan ako ng amo ko ng medyas, no? Pag hindi ko kain sa akin, talagang iniligpit ko dito sa may mga bago ito. Tinago ko siya para hindi siya hindi maaralan ko akin. Bakit ko muna yung ulo ko kasi usa pa siya. So yun. Bakit ko muna yung ulo ko kasi basa pa. Then, bago magliligpit ng mga gamit, ay magpaalam muna ako sa inyo at hanggang dito lang muna yung video kasi nga magkakape ako ngayon o di kaya tea. Then, hihintayin ko yung gutom na ako. Hintayin ko yung driver na dumating.
mamaya pang tanghali. Kaya baka mag-cup noodles ako. Kasi nagutom ako eh. Gutom ako talaga. So yun guys, no. Hanggang dito lang muna yung video para ako'y makakilos. Baka mamaya. Kailangan ko kasing masampay yung mga gamit ko para makatulo siya ng bongga. Tapos at least man lang matuyo siya. Hindi ko alam kung ilang araw akong abutin dito. Sana kagabi po nung pumasok si Sir dyan sa kabila. Wala yata sa mood kasi nga. Madalas daw. Parang ang tagal ko na dito. Mula kasi nung nagpunta ako dito, nung hinatid ako nung driver, mula ng Jeddah, nakikita ko na yung opisina niya na palaging bukas, as in pina-open yung pintuan. Tapos, nung isang araw ko din dito nagtambay, natulog ako dito, nagtambay ako, hanggang tulog ako ng gabi, bukas din yung opisina niya ng buong maghapon, hanggang sa natapos siyang nagtrabaho, nasa umuwi siya. Tapos kagabi, kagabi na siyang dumating, kasi tinihata yun. Galing ang trabaho nila, no? Katulad sa atin. Alas 7 na yata siyang dumating. Tapos parang maaga siya umuwi. Kasi nga, nakikita ko kasi yung pintuan na yan. Yung pintuan na yan. Yan. Nakikita ko dyan yung ilaw. Ilaw dun sa baba. Ilaw sa baba. Kaya pag wala ng ilaw, wala na siya. Ngayon, habang natutulog ako dito, nakaganon yung mata ko doon. Kaya pag wala ng ilaw, pinatay na yung ilaw. Sabihin, wala na siya. Tapos mga alas 10 kagabi, ihi na ako. Mabuti lang talaga. Paglabas, sinilip ko siya. Kasi nahiya akong dumaan dahil nga yung opisina niya, dadaan ako papuntang CR. Kaya yun. Nahiya akong dumaan. Kaya sinilip ko muna siya. Buti lang pagsilip ko. Bukas yung sarado yung pintuan. Ay, salamat. Sarado yung pintuan. Nagsasarado siyang pintuan. Kaya hindi kami nagkita kahapon. Parang wala siya sa mood. Kasi nga, hindi niya nga ako nausap. Hindi siya nagtanong sa akin, maghintay ka lang ha, may flight ka na. Nag-work na ako. Hindi siya nag-ano. Dahil man dati na nagtanong siya sa akin. Nagtanong siya sa akin kung yung bag ko, yung tuko sa bag ko. Parang wala siya sa mood, nakasarado yung pintuan niya. Hindi yung sarang-sara, yung kunting sara lang. May kunting bukas, pero at least pag dumaan ako sa papuntang siya, hindi na makikita. Hindi ko lang alam bakit sinadya niya rin, kasi baka alam niya na mahiya akong dumaan papuntang siya. Tapos baka sinadya, para nag-initiative na siya. Tapos hindi na kami nagpagkita kahapon. Kasi usually bukas yung pintuan ko dito pag-araw, kasi hindi naman turon, sina naman to, kaya nililigpit ko talaga yung mga gamit ko dito pag-araw. Mahigaan ko, binabalik ko siya paggabi na, mga alas 10 na, alas 9 ka na. Kaya bukas lang din to, dyan ako nakaupo, parang bisita lang din, hindi halata. Yung mga bag ko, tinatago ko dito sa ilalim. Ganon. Tapos yung mga maliliit lang, dyan lang nakaupo. Wala naman ibang pumapasok dito sa room. Ako lang na. Siyempre, dahil opisina to. Respeto na lang, hindi naman to accommodation. Talaga, kaya bukas yun ako. Kaya pag pumapasok siya, nakita ko siya. So, sumilingon siya dito. Kaya, kahapon wala, hindi ko siya nakita. Nung kasi pumasok siya, hindi na talaga ako. Bukas man yung pintuan ko, pero hindi na ako nag-ano. Kasi nag-edit ako ng cellphone ko. Nag-edit ako ng mga video ko. Para pagdating ko ng Pilipinas, guys, magka-signal man ako. Agad-agad ko na lang i-upload yung aking mga video. Natapos din ako sa aking pagpapak, no? Ayan. So, bitbitin ko lang yan, yung damit na nasa ibabaw, yan yung susuotin ko.